Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Napakasarap na recipe na naman po ng kakanin ang aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito. At ito ay ang napakasarap na sapin-sapin. Yan, sa ating recipe na ito ay isang kakanin Pinoy na napakasarap gawin para sa mga occasion, sa ating mga handaan, at pwedeng-pwede po ito nating maging negosyo. Yan, itong ating recipe, kailangan lang natin ng 3 cups of glutinous rice flour. Yan, at lagyan natin ng 1 cup rice flour at 1/2 cup of white sugar. Yan, ang ating 2½ cup of coconut milk. At syempre ang 1 can of condensed milk. Then, ihalo nating mabuti ang ating ingredients. Yan, ihalo nating mabuti ang mga sangkap at siguraduhin natin na walang buo-buo dito sa ating mixture. At maghanda tayo ng 3 lalagyan at hati-hatiin natin na dito sa 3 at maglalagay tayo ng flavoring para sa ating sapin-sapin. At yan, diba? Ganito lang naman ang kasimple ng paggawa ng sapin-sapin. Then dito maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon of ube flavor. Yan, no need na pong maglagay ng pangkulay kasi enough na po ang ating ube flavor para malagyan natin ng tamang kulay ang ating gagawing ube. At ganun din yung ating 1/2 teaspoon of mango flavor. Yan ang ating flavor ng ating sapin-sapin. Bago natin ito lutuin, don't forget to brush with oil yung ating lanera o yung ating gagamitin na paglutuan. At yan, mag-umpisa na tayong maglagay. Iuna na natin ilagay yung mango flavor. Yan, so ilagay natin sa lahat ating lalagyan. Yan, mag-umpisa na po tayong mag-steam. At least 8 minutes po nating i-steam muna yung ating unang inilagay yung ating mango flavor. Then after 8 minutes, yan, check natin yung ating mango flavor. Yan. Maglagay na po ulit tayo ng classic. Yung sa gitna ay ang classic. Then, ganun lang po. I-steam ulit natin ito for another at least 6 minutes. At ganun din, after na maluto yung ating classic, maglagay ulit ng ube flavor at lutuin ito ng at least 10 minutes. Yan ang ating gagawin na sapin-sapin. At don't forget na takpan ng tin foil yung ating gagawin na sapin-sapin para po hindi malagyan ng tubig habang ito ay ini-steam natin. At least 10 minutes muna ito yung last natin na flavor. Yan, takpan natin at lutuin ng at least 10 minutes mo hanggang sa totally maluto na po natin yung ating gagawin na sapin-sapin. So, i-check natin after 10 minuto or 10 minutes. Yan, pag insert mo ng toothpick at clean na yan, malinis, ibig sabihin, luto na yung ating na kakanin na sapin-sapin. So, yan. Alisin natin yung mga takip, tin foil at ipa-cool down natin or palamigin natin. Yan, check natin tong ating mga sapin-sapin kung malinis na ang in-insert natin na toothpick. Yan, so okay na. Let it cool muna bago unmold. Yan. Wow, mayroon na tayong napakasarap na kakanin, di ba? Itong ating recipe nito ay pwedeng-pwede po ninyong pagkakitaan pang negosyo. Yan po. So, ang toppings po nito ay latik. Yan, pwede rin po ang cheese. Yan, unmold natin. At napakaganda ng ating pagkakaluto. Tamang-tama lang po yung tamis na itong ating niluto dahil ilang beses na po akong gumawa nito sa bahay at favorite po talaga ito ng aking mga anak. Yan, di ba? Wow, mayroon na tayong
napakasarap na sapin-sapin. Kaya sabing sapin-sapin, iba-iba ang kulay, di ba? Kailangan mo lutuin yung first layer muna ng at least 8 minutes. Then, yung pangalawang layer kahit na 6 minutes lang, okay na. Then, yung pangatlong layer at least 10 minutes. Yan, sa packaging naman po, pwede kayong gumamit ng tab. Yan, sa mga bebenta ninyo, nasa inyo po anong comfortable niyo at mas mura na packaging. So ako po, ginamit ko dito ay itong aking 500 or 250 ml ng tab. Yan, di ba? Then maglagay tayo ng latik dito sa ating sapin-sapin at pwede rin pong gumamit kayo ng cheese. Yan, nadepende po kung ano yung preference niyo sa paglagay ng masarap na toppings para sa inyong sapin-sapin. Diba? Para sa akin, napakasarap talaga ng latik dito at match na match at napakasarap na combination ang latik. Yan, diba? So, tikman na natin ang ating napakasarap na Pinoy kakanin na sapin-sapin. Kaya sinabing sapin-sapin dahil nakikita nyo, meron siyang iba-ibang kulay, iba-ibang flavor at yan, 3 layer po ang ating masarap na sapin-sapin, di ba? Yan, di ba? Tikman na natin yung ating masarap na Pinoy kakanin na sapin-sapin. Yan, try nyo po ang ating recipe at kung nagustuhan nyo po ang ating recipe, don't forget to like, comment, at pag-subscribe na rin po sa ating channel sa Yolanda Kitchenomics. Yan, maraming salamat po sa panunood ng ating bagong recipe. Until next time, see you!